Yan, grabe. Hello guys, good morning. So yan, welcome nga pala dito sa ating live training this morning, 100 Millionaires Project. Okay? So, sige, ano muna tayo? Guys, please like, share. Okay? Wala naman tayong subscribe dito. No? So, okay, kailangan lang natin share, okay? Share muna. Share nyo muna guys kung hindi nyo i-share to. Hindi yayaman. Diba? Okay. Kaya kailangan i-share nyo. Okay? So, grabe, napakaganda ng topic natin ngayon. Alam nyo guys, once na matutunan nyo to, I know marami na kayong alam, pero syempre, iba yung madagdagan ng knowledge. Okay? Para at least, yung mga bago dyan, okay, may matutunan. Okay? Kailangan nyo to kasi, ito yung magiging solusyon para yung mga problema nyo sa pagsagot sa mga client is talagang maano nyo siya, mahandling objection nyo sila, okay? At least matutunan nyo talaga sila ng sobra. So ayan guys, please share, okay? Share muna natin, i-ano natin sa mga GCs natin, ang ating grupo. Okay, para naman bago tayo magsimula is maraming makakita, maraming makapanood kasi napakaganda po ng ating topic ngayon. Okay? And I'm sure na kapag in-apply nyo to guys, sobrang malaki ang magiging pakinabang nito, topic na to sa everyday na ginagawa nyo itong ating negosyo. Okay? Okay, sige. Ano na lang, siguro mga at least 10. Okay, o 10,000. 10,000, no? Para naman hindi tayo lugi. Di ba? 12. Tingin ko pa lang dito 9. So yan guys, start na tayo. Okay, my name is Mar and akong tuturo sa inyo ngayon kung paano nga ba natin ma-handle ng tama yung mga katanungan ng mga prospect natin or clients. Okay, so marami tayong mga katanungan. It's not about only in recruiting. Syempre, this is business. Dapat alam nyo rin yung produkto natin, yung products, kung paano gamitin or anything. Kasi, ang clients po hindi nagtatanong lang about sa kitaan. Right? And sa napapansin ko, marami sa mga natin is nakapokus lang doon. So, hindi natin napapansin yung bright side regarding sa products natin. So, madadaanan din natin yan. So, stay tuned. And kung meron kayong mga nais itanong after natin is pwede nyong itanong sa akin. But right now, ang kailangan nyo lang gawin is manood and then i-jot down yung mga makakatulong na sa inyo. Pero kung yung mga kumbaga yung kapakipakinabang kunin nyo para sa inyo, and then kung yung alam naman yun na yung iba, edi kayo nang bahala. So simple lang. So let's start. Okay, yan. Okay. So yun guys, our topic is all about handling objection, and I'm sure na marami kayong matututunan. So let's start. Okay, yan, ang unang topic natin is all about nature of business. So ano ba yung mga karaniwang tinatanong dito sa nature of business? Okay, so unang-una is yan. Okay, number 1 dyan na mga itinatanong sa atin is all about bakit
bakit di ko napapanood sa TV yan? So, marami siguro na sa mga ano natin, mga prospect, nagtatanong bakit nga ba hindi napapanood sa TV yan? So, isa lang po ang sagot diyan, okay? So, ang ano po natin is all about word of mouth. Ibig sabihin, mas binibigyan ng emphasis na kumita yung mga katulad natin, distributors, members, or business partners natin kaysa ibigay sa mga commercial TVs, models, di ba? So sa halip na ibigay sa kanila yung milyong portion ng income ng company, so idinidistribute na lang po yan dito sa ano natin, sa mga loyal na distributors natin. So dito napakaganda po niyan kasi even hindi lang sa TV, yung products natin hindi mo siya makikita sa mga drugstore. Okay? Kasi bakit? Mas gusto nila na kumita yung distributor or ng company natin kasi ang company natin is pro distributor. Kaya good thing po yan na hindi pinapalabas sa TV. Kasi kung ipapalabas sa TV yan, like for example, ipinalabas sa TV yung products natin, inilagay sa Mercury, sigurado ako guys, hindi sa inyo bibili yung customer. Bakit? Doon sa Mercury, mas, di ba, may kasabihan sila, gamot, gamot, sigurado laging bago, di ba? So saan bibili? Sa'yo sa Mercury. Siyempre, yung sa Mercury sila bibili. So ano bang gusto mo? Mabilang ka o hindi? So much better dito na lang sila sa atin bumili kasi kaya yun yung reason kaya hindi nila ipinapalabas sa TV to. So what else? So yan. Ito karaniwan na to, networking ba yan? So syempre kung baguhan ka rito, pwede mo silang i-twist, okay? So paano? Pwede mong ibalik sa kanila yung tanong. Ano ba yung pagkakaalam mo when it comes or in terms of networking of networking? Kasi marami kasing dito maraming pwede kasing good or bad yung maging result nila or yung result sa sagot nila, 'di ba? So, kung networking ba 'yan, syempre ikaw kung isa kang batikan na dito, pwede mong yes sabihin na yes, this is networking and napakaganda ng system natin ngayon. Kaya kapag nag-start ka, pwede ka na kumita kagad ng mas mabilis at mas malaki. Yun ay kung kaya mong i-defend. So ngayon, kung bago ka pa, pwede mong sabihin siya na ano ka pa lang, ang tawag dito, this is a referral system or online business. Okay? Kasi dito po sa Pilipinas, so masyadong yung network, kapag sinabing networking, masyadong basag, masyadong alam nyo na, masama sa pandinig ng tao. Pero andito po yung company natin, Empowered Consumerism, para patunayan at linisin na yung paniwala ng mga Pilipino na ganun is mabago. So ayun guys, ang gagawin nyo lang, kung hindi nyo pa kayang i-depend, sabihin nyo this is online marketing. Okay? O kaya naman pwede nyo talaga, kung kaya nyo nang i-depend, pwede naman sabihin networking. Okay? So ano pa? Next, pyramiding ba yan? So same like that, pyramiding. Okay? Tanungin nyo din sila kung anong pagkakaintindi nyo about sa pyramiding. So marami kasi kapag sinabing pyramiding, hindi maganda. Tama? Pero dahil nandito ka at tinuruan ka dito sa sistema, dapat alam mo na ang sagot kapag sinabing pyramiding. Pwede mong sabihin ganito, ano po ba yung pyramiding para sa inyo? Siyempre sasagot yan. Iyan yung ganto, ganyan, scam, bigay kang pera, wala kang gagawin. So, doon mo siya, naku mare, hindi po, or naku sis, hindi po yan ganyan. Ang pyramiding po, that is just structure. Okay? Kung mapapansin mo, lahat naman po talaga ng bagay or lahat ng dito sa mundo is parang pyramid kung i-drawing natin. Okay? Kasi pyramiding is just structure when it comes to our business para mas mabilis nating maintindihan. That is for illustration purposes. Okay? Kaya nga sabi sa inyo, mas maganda nakaka-attend ka ng training para alam mo yung mga isasagot sa mga ganitong klase. Kasi ito yung pinaka-basic pyramiding. Okay? Pyramiding is just an illustration purposes para mapabilis at malaman kung paano gawin yung negosyo. Okay? So, yun po. That is just a
illustration purposes. Okay? Bigyan mo sila ng example. Pwedeng, for example, like company, syempre, sa isang company, 'di ba, nasa top doon is president, vice president, 'di ba? Ganun siya hanggang sa rank and file. So, syempre, sa rank and file natin yung pinaka hulihan. So, ibig sabihin kung ang pyramiding is masama, pangit din yung sa company. Tama? So, that is just for illustration purposes. Yun yung pwede nyong isagot. Okay? And then, yan, scam ba yan? Again, laging sasabi, ibalik nyo sa kanya, ano bang pagkakaalam nyo when it comes in terms of scam? Kasi, maaaring may naranasan sila na hindi maganda, kaya sinasabi niyang scam. Okay? Baka maaaring sabihin niyang scam na ganito. Paano ka ba na scam? Tanungin mo siya gano'n. Baka sabihin niya, hindi kasi siya kumita. Ngayon, dun pa lang makikita mo na kung bakit niya sinasabing scam. No, hindi po siya na scam. Maybe hindi niya lang tinrabaho kaya sinasabi niyang scam kasi hindi siya kumita. Tama? So ang kagandahan dito, kapag natutunan mo itong mga ganitong system, okay, mas madali mo may explain sa kanya. Scam, hindi naman po scam to eh. Bakit? Unang-una, pwede mong patunayan regarding sa legalities, awards natin, syempre, and wala pong scam na umabot ng 14 years. Usually, ang scam po is umaabot lang siya ng 1 year, kung minsan hindi pa nga eh, nawawala na. So, pipili po kayo ng tamang company kapag ganun. Pero right now, you are in the right company. So, ibig sabihin, talagang nakasisigurado ka na hindi ka maluloko. Okay? Lalo na kapag nandito ka sa 100 Millionaires Project. Okay? So, ano pa? Next, marami ng ganyan-ganyan. Ay, nako. Marami tayong nakakausap na sinasabi, ay, nako, marami ng ganyan-ganyan. Ayaw ko na yan. Bakit? Pwede mo silang tanungin. Sis, kumare, sister, brother, 'di ba? Ano yung ilan yung alam mo or ilan yung kakilala mo na naggaganito? Syempre, sila magsasabi si ganito, si ganito, si ganito. Baka hindi man lang umabot ng 10. Laging tatandaan, magbibigay kayo ng example, okay? Maraming ganyan-ganyan eh. Ilan nga yung kakilala mo? Sa kakilala mo na lang, sabi mo gano'n, 'di ba? So, maaaring sabihin nila ganito, si ganito, ganito, 'di ba? Pero hindi sapat kasi 'yun kasi imagine niyo guys, ang members natin is nasa 10 million pa lang. Sa Pilipinas, ang population around all over Philippines is nasa 110 million. So paano mo nasabi na marami na nagaganito? Di ba, yung iba dun sa 10 million na members natin, may nag-15 accounts, may nag-7 accounts, may 3 accounts. So, ibig sabihin, malilesen po kasi merong tao na maraming accounts yung kinuha. Tama? Ibig sabihin, kukunti pa tayo. Ibig sabihin, pwede pa tayong dumami. Okay? So, yun. Next tayo. Yan. Sabi nung iba, saturated na raw ang market. Ayun, parang same lang ito eh. Marami na ganyan-ganyan, saturated na ang market. Paano nyo nasabi na saturated? Bigyan nyo sila ulit ng example. Parang ganito, tanungin nyo sila. Ilan ba yung kapitbahay natin? Lahat ba sila member na? Ilan yun na sa kaliwa, ilan yun na sa kanan ng bahay natin na hindi pa member, 'di ba? So, dun pa lang masasagot mo na sila kung bakit hindi pa saturated, 'di ba? Yung iba nagsasabi, wala nang mapasali kasi nga ubos na. Actually, hindi lang sila nag-e-explore. Around the Philippines pa lang, hindi nila kayang ubusin. Guys, lagi niyo tatandaan, ang negosyo natin is hindi lang Pilipinas, okay? We are international, okay? We are in international arena. Ibig sabihin, all over the world, kahit saan, kahit kailan pwede mong gawin. So, paano masasaturate, di ba? So, ibig sabihin, magagawa mo to ng hindi, basta magsimula ka, okay? Wala pang saturation dito sa negosyo natin, okay? So, ayun, that is the reason or yung mga sinasabi ng prospect natin when it comes the natures of our business. So next, we are going to, alam nyo na, yung mga personal experience ng mga nakakausap natin na clients. For example, yung mga nakaranas na or may pinagdaanan na hindi naman sila merong maganda, merong pangit, okay? May negative, may positive. Pero syempre,
since nasa business tayo and pinag-aaralan natin kung ano nga ba yung dapat natin gawin pagka ganito na yung sinasabi nila. Okay? So yan, personal experience. Ito yung mga tanong na karaniwan na kapag ka ang yung prospect mo, yung client mo is nakasali na, may good experience, may bad experience. So usually, syempre, hindi pa rin natin wala yung tipong unexpected na tanong, 'di ba? Unexpected na tanong na hindi mo siya akalain na pwede pala yun itanong. Okay? Yan. Sumali na ako sa ganyan, pero di ako kumita. Grabe naman, guys. Pwede naman yun. Di ba? Usually, marami tayong nakikitang na nakakasalamuhan na ganyan. Marami tayong client na nakakausap na ganyan. Sumali na daw sila, pero di kumita. Okay? Meron kasi dalawang klase yan eh. Pwede mo silang tanungin. Kapag tinanong mo sila, okay. So, anong company ka ba sumali? Anong meron sa kanila? Anong wala? 'Di ba? So, doon mo sila makukuha. No? 'Di ba? Yung sa kung bakit ka di kumita, pwede mo sila talagang laging tatanungin kung bakit sila hindi kumita. Maaring kasi ganito hindi ako tinuruan, 'di ba? So doon pa lang ma-handle mo yung objection na, yung ma-handle mo or masasagot mo ng tama, or pwede mong alumin ano ba yung ginawa nila. Baka naman pagkasali pa lang, 'di ba? Ay umalis na kagad, 'di ba? Sabi nga ni Attorney Drew, ay bungol, 'di ba? Bungol, 'di ba? So syempre, dito sa negosyo natin, hindi ka talaga kita pag wala kang ginawa. Yun yung totoo. This is business at walang negosyo na wala kang gagawin. So, ibig sabihin, kapag sumali ka dito, may gagawin ka para ka kumita. Okay? And then next, iniwan ako ng upline ko. So, it really hurts. Pero wag kang mag-alala. Yung ang jowa mo, iniwan ka di ba? Yung ang jowa mo, iniwan ka, nag-reason ka ba? Di ba? Hindi. Di ba? So, ganun lang. Ang maganda rito, kapag iniwan ka ng upline mo, actually, hindi mo, mahirap din siyang, baka kasi ganito hindi naman yung reason is, iniwan siya ng upline. Okay? Baka minsan, siya yung nag-reason, kaya siya, iniwan. Okay? Siguro, lumablay. Usually, yun yung nagiging reason. Tama? Hindi ko alam, pero yun talaga yung normally sa ngayon, sa nakikita ko. Yung iba naman, dahil about sa family, hindi pinayagan, merong times na naka-member na, pero hindi na nagparamdam after ng mag-register, kasi nga pinagilan or na-negative na dun siya sa mga family niya or relatives or sa mga nakapaligid sa kanya. Tama? So, usually, ang sinasagot ka dyan kapag iniwan ka ng upline mo is ipagmalaki mo yung grupo mo na iba tayo sa kanila. Okay? Iba tayo na talagang kung ano yung sinabi natin, yun ang gagawin natin. So, yun yung pinakasagot natin doon. Kapag iniwan ka ng upline, sabihin mo, i-explain mo or tell them honestly na ganito yung ginagawa namin, ito yung proof. Kung gusto mo para mas makapaniwala ka, kausapin mo yung mentor ko, kausapin mo yung upline ko, and isasama kita sa grupo para paniwalaan mo na dito kapag nag-start ka is talagang matutulungan ka. Okay? And then next, yan. Sabi, sa umpisa lang ang tulungan. So, syempre, sa umpisa talagang tutulungan ka namin, pero wag naman guys, aabot na ng 3 years, naghahanap ka pa rin ng tulong. Sa umpisa, normal lang na tulungan ka namin, guys. Okay? Sa lahat ng mga distributors, normal na tulungan namin kayo sa umpisa. Okay? Normal na turuan kayo. Okay? Bakit? Kasi nga, yun yung goal namin. Maipasa sa inyo yung knowledge namin. Okay? Kaya sa umpisa, tutulungan talaga kayo namin. Hanggang sa, yung tulong, when it comes na sabihin natin, medyo matagal na, hindi na yung same na si mentor pa rin yung magpe-present, si mentor pa rin yung
yung lahat ng gagawa para sa iyo. So sa una gagawin 'yon, pero sa huli tutulungan ka, pero not like that na talaga namang parang iniasa mo na. So guys, laging tatandaan ang mentors upline nyo is hindi katulong, okay? They are or we are our they are our business partner. So ibig sabihin lang noon, sa umpisa talaga tutulungan ka ng sobra, pero syempre i-explain nyo din sa kanila na syempre kailangan mo ding aralin habang ginagawa natin yung negosyo kasi lalaki yung grupo natin. Okay? And doon, habang kumikita ka ng maganda, and I'm sure na hindi mo nakapansin na marunong ka na. Oh, yun. Yun yung sasabihin nyo. Hindi lang ito sa umpisa, pero syempre kailangan mong aralin din. Okay? And then next, gagamitin nyo lang ako. Wow. Parang ano yun parang may hugot. Diba? Sino ba yung humugot niyan? Ng ano natin na yan? Yan, namatay na. So, okay? Gagamitin nyo lang ako. So, hindi. Okay? Bakit nga ba sabi na gagamitin? Diba? Tatanong nyo yun. Bakit gagamitin? 'Di ba? Ano ka, basahan, 'di ba? So dito, marami nga pwede rin naman talaga sabihin nila gagamitin niyo lang ako. So ang i-explain nyo, hindi. Kami yung gagamitin nyo para yumaman ka or para magkaroon ka ng income. Kasi nga, 'di ba? Tayo yung gagamitin na daan para makita yung ganitong klase ng business. So anong gagawin? Siyempre, kailangan nila na matuto sila na anuhin ka, na sundin yung mga sasabihin mo. Okay? Hindi natin sila gagamitin. Tayo yung gagamitin nila. Pwede mong sabihin yun sa kanila. No, hindi ka namin sis gagamitin. Actually, kapag ka nag-start ka dito, kami yung gagamitin mo. Alam mo kung bakit? Kasi kami yung magpapayaman sa'yo or kami yung magiging way para para magka-savings ka or para umasenso ka. O di ba? Napakagandang pakinggan na ikaw yung magiging reason para sila is magkaroon ng sarili nilang savings. Same like you. Okay? So ano pa? O yan. Magsasayang ka lang ng oras dyan. Imagine niyo, magsasayang daw ng oras. So, ibig sabihin, marami talagang, kasi kung nakaranas na sila, tapos hindi sila kumita, normally, sasabihin nila sa'yo, nagsasayang ka lang ng oras dyan. Tama. Pero, syempre, dahil ikaw yung nag-i-invite sa kanila, huwag ka na masasang-ayon, ay talaga, baka sa halip na ikaw yung nagkukumbinsi sa kanya, ikaw yung makumbinsi, which is very wrong kasi ikaw yung nag-share ng opportunity. 'Di ba? So, syempre, ang sasabihin mo kapag ganyan yung situation or yan yung sinabi nila, no, hindi ka po mag-aaksaya ng oras dito. Actually, may konti tayong learnings. Okay? Syempre, hindi naman po masasayang yung oras mo even though 1 to 3 months wala kang hindi ka po masasayangan ng oras. Bakit? That is our learning stage. So, after naman po nun is sure ako na kapag nagawa natin yung or nagawa natin, okay? Nagawa natin into action, na-put natin into action yung mga natutunan natin. I'm sure doon na po magsisimula yung income and hindi po masasayang yung oras mo. Yan. And next, yan. Maghanap ka na ng trabaho, huwag yan ganyan. Usually, nagsasabi sa atin yan is mga magulang natin. Okay? Bakit? Kasi super concerned po sila. Kapag sinabing concern, syempre, siguro, nakikita ka nilang laging puyat, di ba? Luwa na yung eye bags mo sa mata, di ba? As in, hindi na siya eye bag, shoulder bag na. So, nakikita ka ng family mo, talagang sasabihan ka nila, huwag ka nang magganyan-ganyan, magtrabaho ka na lang. So, ikaw, para maging positive, syempre, ang gagawin mo naman is, aanin siya, kahit napapagod ka, kahit napupuyat ka, ipakita mo sa kanila na, na talagang masaya ka. Willing kang ginagawa yung negosyo kasi alam mo sa sarili mo na dadating yung time na magbe-benefits hindi lang ikaw kundi yung buong family mo. So, yun. Kaya ang sasabihin mo dyan, pag ganyan sinasabi mo, no, nay, no, ate, kuya, masaya ako dito and ginagawa ko to. And I'm sure na
talagang ano yan, makakatulong sa atin to in the near future. So, sa mga prospect, kapag sinabihan ka ng ganyan, ganun lang sasabihin mo. Okay? Kapag sinabihan ka ng nanay mo, tatay mo, or anything na nasa family member mo. Kaya nga sabi dito, dapat may tiwala ka sa sarili mo. And syempre, nag-i-enjoy ka dyan sa ginagawa mo. So, ano pa? Okay. Yan yung mga karaniwang tanong kapag meron ng personal experience. So, syempre dito sa natin, hindi lang po tayo about sa company or anything sa ganyan, sa marketing plan. Okay? Syempre hindi lang naman talaga sa kitaan 'di ba? Meron po tayong products, legal po tayo. Kaya ibig sabihin, dapat ikaw, member ka, alam mo yung products natin. Ano ba yung mga usualing nagiging problema nating mga distributor or kayo na mga bago kapag ganitong situation. So ito is handling objection regarding about naman sa products. Okay, yan. About sa products, yan. Karaniwan na to na sinatanong sa atin is pwede basa. Okay? Pwede ba? Ano ba pwede basa? May blanco no? May blanco. Pwede basa bata sa matanda o sa may edad, di ba? Pwede ba yan? Yung products natin. Like si 24/7. Pwede ba to sa Pwede ba to sa buntis? Pwede ba to sa bata, 'di ba? So dapat ikaw alam mo 'yan. Kasi products ang main source ng natin kung bakit tayo kita is of course may products. Hindi tayo about dun sa pairing kasi kaya ka nag-pairing kasi yung yung prospect or clients mo is bumili ng package which is doon nabubuhay yung company natin. Okay? Sa products. Okay? So, alam mo kung yung mga products natin, syempre, alam mo kung saan para gamitin, alam mo kung ilan, di ba? And, baka mamaya, tanongin ka para saan ba inilalagay ito, anong oras dapat inumin, di ba? May mga ganun tanong. Okay? So, dapat ikaw, may alam ka. So, next. Yan. Sabi ng doktor, bawal daw sa akin ang food supplement. Guys, huwag kayong magrurunong-runungan dito Siyempre, kapag naka-attend ka, malalaman mo to. Okay? Kapag sinabi ng bawal, sabi ng doktor, bawal daw sa akin ang food supplement. So, ang sasabihin mo naman dito, actually, this is not a medicine. This is a food supplement na makakatulong sa'yo para mas mabilis gumaling yung gamot mo. Hindi ka magrurunong-runungan na alisin mo yan. Alisin mo yung gamot mo kasi nga yung reseta ng doktor kasi meron tayong food supplement na sa'yo, makakatulong. Actually, guys, ang gagawin nyo dyan is pwede nyong ibigay yung natin, like C24/7. Meron niyang ang tawag dito, details sa gilid ng box. Pwede nyong pakita sa kanya and pwede nyong ipatanong dun sa doktor kung pwede ba tong ganitong food supplement. Guys, hindi tayo marirefuse kasi meron tayong nasa PPD, Philippine Pharmaceutical Directory. Yun nga lang, merong ibang doctors na hindi kapapayagan kasi usually meron din silang ibinebentang gamot. Syempre, we're not saying na ang doctor is pero usually yung iba is talagang may sariling products na yun ang ino-offer nila sa inyo. Okay? So, wag niyo silang wag mo nang gamitin na ito mas maganda. Pwede nyo pong ibigay sa kanya yung catalog mo or yung box na ipakita nyo sa kanya and pwede niyang ipa-discuss sa doktor kung pwede yon. Okay? Next. May overdose ba yan? So guys, ang products natin is walang overdose. Bakit? Kasi lahat ng products natin is pure herbal and natural food supplements and beauty products. Kaya sobrang ganda. And of course, kung may overdose ba yan? Wala po. Okay? Kahit pa 3 capsule ang inumin mo sa isang inuman, wala. Kunyari, 3 sa umaga, 3 sa tanghali, wala po. Ang maganda rito, mas lalong magaganda yung kondisyon ng katawan mo. Okay? So, wala po tayong overdose. Yun yung sagot po doon. Hindi yan.
pwede ba sa buntis yan? So it will depends on our products, okay? Meron talaga tayong pambuntis, meron pampabuntis, at meron para sa gustong mambuntis. Okay? So mamili kayo doon. Okay? So syempre kunyari, ang sabihin natin, pwede ba sa buntis o bata yan? Okay? Actually, depende kung ano yung products na yan. O for example, KD Gummies, pwede sa bata yan. Sure ako dyan. O yung may choco, pwede sa bata yan. Pero yung ano natin, like for example, yung C24/7, ang C24/7 natin is 15 years old above lang po yung pwede, and bawal po siya sa buntis. Okay, bakit? Ang supplements po natin na C24/7 is meron siyang anti-aging at saka anong tawag niya? Basta may isa pang component siya na I forgot, pero may dalawang component siya na hindi pwede sa bata. Let's say for example, buntis, hindi pwede yung anti-aging kasi baka yung nasa tiyan na baby mo, hindi na lumaki kasi meron siyang anti-aging. Okay? So, yun po. And syempre, kung may pambuntis din, syempre, which is yung tinatawag natin na Choline pwede yun sa buntis. Okay? Complete, pwede yan sa buntis kasi for all ages po yan. So, dapat, hindi lang kayo sa mga dun sa mga marketing nagpo-focus din kasi minsan importante to, especially dun sa mga nagbebenta ng products natin, dapat alam niyo yan. And then next natin yan, uminom ako ng 2 kahon ng C24/7, di naman ako gumaling, hindi naman gumaling yung sakit ko dito. Oh guys, imagine niyo ta. Kunyari na lang 10 taon or sabihin mga 20 taon na nagyoyosi yung nagtake ng C24/7. Tapos alam mo yun, 2 kahon pa lang nagrereklamo na sa'yo na alam mo yun, nagrereklamo na sa'yo na bakit uminom na siya ng 2 kahon ng C24/7, hindi pa siya gumagaling. Sabi nga ni attorney, bulol ka pala. Kapal na mukha mo. Oh, kapal na mukha mo. Alam mo bakit? Kasi sa tinagal-tagal mo nagyosi, nagrereklamo ka na hindi ka agad gumaling. 'Di ba? Hindi ka agad gumaling. Syempre, it will takes time kasi imagine mo naman. 2 bucks pa lang nagrereklamo ka na. 'Di ba? Pero syempre, yun yung sasabihin mo, alamin mo yung reason. Bakit di ka gumaling? Ilang beses ka ba mag-take? Baka naman ano yan, baka naman ngayon lang, 'di ba? 2 kahon or yung 2 kahon, tinake mo lang ng isang inuman, gusto mo galing agad. Ano ka, magic? 'Di ba? Hindi pwede 'yon. Okay? So alam mo sasabihin na ni Attorney Drew. Bahala ka sa buhay mo. Oh, bahala ka talaga sa buhay mo. Okay, kasi imaginein mo, naghahanap ka agad ng sakit ng result, pero at the earlier time. So hindi. So ang sasabihin mo diyan, ipagpatuloy nyo lang kasi hindi mo pa agad makikita yung result kasi nga bago ka pa lang nag-take. Okay? So anong next natin? Yan. May maintenance ako, itutuloy ko po nga. Yun nga, like what I said, yung sabi ko kanina, dun sa sabi ng doktor bawal sa akin ng food supplement. Guys, ang products po natin is hindi natin pwedeng ipang-replace doon sa maintenance ng magiging prospect nyo. Alam nyo guys kung bakit? Kasi nga, yung ang food supplement po is siya po yung nagbibigay ng nutrients para sa buong katawan natin para mas mapabilis yung may sakit. Okay? So ibig sabihin, wag mo siyang ipapaalis. Pwede mo siyang gamitin at the same time. Pero pag sinabing at the same time, yung araw parehas pero yung oras hindi. Usually tinitake ito is like yung mga supplements natin is 1 hour po yung diferensya. 1 hour yung diferensya before or after. So kayo po yung magde-decide doon. Pero usually ang pinaka best
take of food supplement is bago kumain. Okay? So pwede nyo siyang isabay, or meaning same day pero magkaiba ng oras. Okay? Hindi nyo aalisin. And then of course, pwede nyo po rin itong ipakita sa doktor and then sabihin na kung pwede ba to. Okay? So para safe tayo, huwag magrurunong-runungan na makabenta lang. Sige, pwede yan, alisin mo na yan para araw-araw may benta ako doon. So hindi pwede yon. Okay? So ano pa? So yan. Ang mahal naman. Nako. Sobrang mahal. Ay, sobrang mahal. Isipin nyo to guys, magpa-hospital kayo, try nyo. I-compare nyo sa supplement para hindi kayo maging sakitin. Sobrang laki po ng matitipid nyo kung ito'y gagamitin nyo. Pero syempre, marami nagtatanong, mahal naman. I-explain nyo sa kanila, mas maganda po ito kaysa ma-hospital ka. Kasi imagine niyo kung ma-hospital ka, 'di ba? Magkano pa hospital, guys? Sabihin natin, siguro mga 3 days, 4 days, magkano magagastos mo? Pa-check up pa lang, libo-libo na. Paano kung wala kang libo, 'di ba? Hindi naman pwedeng hindi ka magpapa-check up kung may sakit ka na talaga. So para mas maiwasan 'yan, much better na mag-take ka ng C24/7 or ng mga products natin. Huwag mong sasabihin sa kanya na mahal. Hindi lang nila na i-internalize na sobrang mura ng products natin compare dun sa mga other brands, and of course kung magpapa-hospital ka. Kasi kung magpapa-hospital ka, sigurado ako na, for example, ngayon sa mga PPEs pa lang ng doktor, mamumulubi ka na, 'di ba? Kung wala kang income, 'di ba? So mas maganda talaga is mag-take ka na lang C24/7. So mare, hindi mahal yan. Sis, hindi mahal yan. Mas mura ito kumpara kung magpapa-hospital ka. Okay? So yun yung mga yun yung mga karaniwan na kakasagupan natin na objection dito sa mga products. So syempre, hindi po natatapos yan dyan. Okay? May mga reaction po kasi yung mga products natin. So like for example, yan, nahihilo. Syempre, kapag minsan kapag nag-take ka, ang reaction ng katawan mo is nahihilo, and then yan, inaantok. So normal po 'yun kasi yung toxins mo sa katawan is inilalabas. Yan yung nagiging epekto. So 'yun. Ang tawag doon is detoxification. Normally, ito yung mga signs. Yan, nakakasipon. Bakit? Yung mga plema, like sa ubo, yan, inilalabas niyan. And then, sa pawis, syempre, lalo na kung nag-tinake mo is yung burn, talagang pagpapawisan ka talaga kasi pangpapahayat yun. Di ba? So, kailangan, alam nyo yung nagiging result when you take C24/7. Yung iba, gumagana ng pakiramdam. Okay? Yan, dumudumi, which is normal na yan kapag nag-take ng C24/7. Yung iba, di ba? Kapag nag-take ng C24/7, yung dating hindi nakakadumi for 1 week, ngayon, nakakadumi na. Tama? So, napakaganda ng ating products. Yun yung ating flagship products. So, normally kasi, sabi ng mga doktor, kapag kung ilang beses ka kumain, dapat ganung beses ka rin dudumi. So, normally, dati kung meron kang client na ganyan na hindi normal yung nagiging pagdumi, kapag nag-take, yan yung nagiging result. Yung system ng ng mga bituka niya gumaganda. Yan, sa pag-ihi, pag minsan yung kulay ng dumi nila nagiging yellow. 'Di ba? Hindi violet ha. 'Di ba? Hindi violet. Okay, yellow, orange 'yan, 'di ba? Kasi nga nilalabas yung dumi sa katawan, detoxification. Yan, pananakit ng mga bahaging may sakit, kunyari, yung sa tiyan mo, merong dating sabihin mo nagproblema ka at lalang sumakit. Well, yan, kumbaga nadadagdagan lang yung mas pinabibilis niyang gumaling yung yung system mo, yung system ng katawan mo. Okay? So, yun yung natin about sa detoxification, or yun yung mga na
na ano natin sa kapag ka meron silang ang tawag doon, yung alam mo, nag-take, yan yung mga nararanasan, okay? Nahihilo, inisipon, nagkakaubo, papawis. Usually na dito po is inaantok usually, kasi ako ganun yung effect sa akin. And then, syempre, yung nagiging regular yung pagdumi sa pag-ihi, mas kung dati isang beses ka lang sa isang araw ngayon nagiging 3, 4 na, 'di ba? So yan, yun yung mga na ano natin when it comes sa detoxification or yung nararanasan nagiging result. So ngayon, about naman tayo sa sa marketing plan. So marami talagang nagtatanong dito sa marketing plan. Okay? So dito talagang medyo na tayo, dito tayo nakapokus talaga dikdikan to dito natin gustong kumita, lalo na especially sa mga OFW natin, kasi nga hindi naman tayo magaling magbenta diyan kasi malayo tayo sa office, and lalong-lalo nang hindi nakakalabas yung iba, tama? So yan, sabi nung iba yung nauna lang ang kumikita. Well, to be honest guys, alam nga namang mas unang kumita yung nahuli, baka walang umuna. Diba? So, syempre, sila yung kikitang nauna kasi sila yung naunang sumubok. Bakit? Nung ini-invite ka ba, nung nauna, sumali ka? Siguro kung sumali ka kagad, malamang kumita ka rin. Basta, huwag kang hihinto. So, anong sagot mo dyan kapag sinabi nila na yung nauna lang ang kumita? So, hindi po totoo yun. Actually, hindi totoo yan. Okay? Bakit? Kasi, marami po talaga dito nauna na kumita, pero maraming din pong nahuli na kumita. Ang usapan dito is kung gaano mo kagusto makuha yung pangarap mo. Okay? Syempre, when it comes to income, talagang gagawin mo yung lahat. Kahit sabihin, like for example, ako po, hindi po ako yung nauna pero kumikita ako. Okay? Hindi po ako yung nauna pero nagkaka-income ako. So, ibig sabihin, magbigay ka ng example, like for example, yung mentor mo, o yung mentor ko po, ganito, dating ganito, pero hindi siya yung nauna, pero kumikita. Pag minsan, nagdidepende pa, or mas malaki pa yung kinikita ng mga nahuli, kaysa mga nauna, nagdidepende po kasi yan sa sipag. Okay? So, ibig sabihin, walang una-una, walang huli-huli. Nagdidepende sa sipag. So, ang sasabihin mo lang, hindi po ito huli-huli, or hindi ito una-una. Okay po? Tutulungan po namin kayo kahit huli po kayo. Ang mahalaga is makasimula kayo. Okay? So, ano pa? Yan. Nahuli na ako. Nasa buntot na. Nasa buntot na daw. Ay, grabe yan. Siyempre, kahit nahuli ka na, parehas lang to. Yung nauna lang kumikita, nahuli na ako, so parehas lang, no? Nahuli na ako, kahit naman nahuli ka Wala namang kaso doon kung nahuli ka. Ang mahalaga dito is, decided ka talaga at nag-enjoy ka na gawin yung business. Kahit nahuli ka, kaya mo pang higitan yung income ng mga nauna, basta ikaw is nag-enjoy na ginagawa yung negosyo, at the same time, mas masipag ka dun sa mga nauna. Mahihigitan mo pa talaga yung nagiging income nila. So, next. Yan, yayaman ba talaga ako dyan, guys? Hindi na po yan pinagdududahan. Okay? Kaya lang minsan, nasasabi nila sa sarili nila yan, kasi nga, hindi pa sila exposed sa ganitong negosyo. So, ang gagawin mo dyan is paunawa mo sa kanila. So, syempre, ang sasagutin mo sila, of course, yayaman ka dito, basta magsimula ka. Kasi, walang yumaman na hindi nagsimula. Okay? To be honest, kailangan mo lang pong magsimula, gawin natin negosyo. Tutulungan ka ng grupo ko, at yayaman ka talaga dito. Sabihin mo, itanong mo, magkano ba yung yaman para sa'yo? Magkano ang halaga? 500,000? Yes, kaya mo yan. 200,000? Yes. Kung yan yung basihan ng yaman mo, kayang-kaya. Bakit? Hindi lang naman 100,000 ang kinikita dito ng mga members Okay? Kung tanungin mo kung magkano yung halaga or ano yung basihan ng pagyaman para sa kanila. Okay? For example, basta magkakotse ako dito, di ba? O magkakabahay ako dito, yun yung mayaman ako nun. O hindi ka lang yayaman dito. Sobrang yayaman ka pa. Basta magsimula ka. Okay? Yun yung sasabihin mo. Okay? Next. Di sigurado dyan. Okay? Eto, siyempre, aanuhin mo, i-depend mo lagi yung sarili, yung company natin. Kasi baka sabihin, di sigurado yan.
sinabihan ka ganon, sabihin mo, ay, oo nga, kasi ganito, ganyan. Ano, ikaw na naman ang nakumbinse na hindi sigurado? Hindi. Ang gagawin mo dito, hindi ka, kung sinabi niya na hindi sigurado, tanongin mo siya, paano mo nasabi na hindi sigurado? Nasubukan mo na ba? Na-try mo na ba? Di ba? Oh, nagawa mo na ba? Paano mo nasabi? Actually, sis, sigurado tayo na yayaman dito basta magsimula ka. Parang halos parehas din no? Pero syempre, kapag sinabi niya, yun lang sabihin mo, tanungin mo, ano ba yung ang basehan mo? Ano ba yung bakit mo nasabi na hindi ka sigurado na yayaman dito? Hindi ka sigurado kung hindi mo gagawin to at hindi ka magsisimula. Yan talaga sigurado. Hindi ka talaga yayaman dyan. Okay, hindi ka kikita dyan. Bakit? Hindi ka nagsimula Paano ka yayaman? Di ba? So, yun yung regarding sa marketing plan natin. Kasi minsan, talagang yan alam niyo yun, yung natin, yung sa marketing plan, yung nauna lang daw. Siyempre, kailangan nyo talagang basic kasi yan basic na dapat alam nyo kung paano niya sagutin. Okay? So, yung nauna lang na kumikita, so sagutin nyo na siya, hindi po basihan na nauna is una lang kumikita. Okay? Then, yun po. Siyempre, next natin, kung yan is about sa marketing plan, yung iba hindi naman sumasali or ang object nila is about sa sarili nila. This is the last, okay, kung bakit hindi sila sumasali. Okay? So, ano ba yun? Ano ba yung mga yan? Ito yung tungkol sa sarili. Okay? So, number 1 is, kaya ko ba yan? Tanong kasi ito baka sabihin sa'yo ng prospect mo, kaya ko ba yan? Sila kaya hindi sumali kasi ganun nga. So, anong gagawin mo? I-motivate mo sila. You will give them the strength. Okay? Kasi, kung hindi mo sila bibigyan ng lakas ng loob, hindi mo sila umi-motivate, talagang hindi nila kakayanin niya. Kasi, bago pa lang yan babago mo pa lang pinasasali So, ang sasabihin mo sa, kaya mo yan. Ako nga, nagawa ko Ano ba naman ako? Hindi naman ako tapos, hindi naman ako professional. Grade 1 nga lang natapos ko OFW nga lang ako Pero kinaya ko. Bakit? Kasi nagtiwala ako sa sarili ko. Okay? So, ang sasabihin mo, kaya mo yan. And of course, alam naman natin, 'di ba, sa Pilipino. Ang Pilipino po is isa sa pinakahinahangaan ng mundo kasi ang Pinoy po or Pilipino walang hindi kayang gawin. Okay, especially kung it's all about sa family. 'Di ba? Lahat kinakaya. Yung tipong isusubo mo na ibibigay mo pa sa iba, 'di ba? Ganun tayo mga Pilipino Kaya kayang-kaya mo 'yan. Lalo na dito sa negosyo natin. Ay, next. Yan. Wala akong hilig magbenta. Actually, pwede mo silang sabihan, okay, sige po, lalo na, especially sa mga OFW members natin, hindi naman po talaga kita tuturuan magbenta. Choice mo naman po yan. Pero, kung magbebenta ka, mas maganda po. Okay? Lagi mo sasabihin, choice mo po yung magbenta. Okay? Ngayon, kung ayaw mo, wala naman problema. Kung gusto mo, mas maganda, mas matuturuan kita. And pag nagbenta ka po, mas maganda po ang benefits nito para sa inyo. Kasi hindi lang po pares 1,800, 700 yung pwede mong kitain. Marami pa pong income or marami pang ways of income when it comes sa selling kung nagbenta ka. Okay? So yun, kung wala kang hilig magbenta, sabihin mo, okay lang po, it's your choice kung ayaw magbenta o hindi. Okay? Kikita ka pa rin po. Yan. Ano pa? Wala akong time. Yan. Kaya hindi sila makasali kasi sasabihin nila sa'yo, wala akong time. So, usually, ang sinasabi ko dyan kapag ganyan, anong oras, tatanungin mo, guys, tatanungin nyo, anong oras ka pa pumapasok? Di ba? Anong oras ka gumigising? Di ba? Anong oras ng pahinga mo? Anong oras ng trabaho mo? Wala akong time. Guys, ito yung sagot. Tanungin mo sila. Kasi everybody has given a 24 hours a day. Kwentahan mo. Okay? Kwentahan mo. Kunyari, si OFW, yung mga kasamahan natin OFW, di ba, lahat tayo may 24 hours a day. So, bilangin mo, ilang oras ka pa nagtatrabaho? Sabihin natin 12 hours. Ilang oras ka natutulog? Di ba?
Sabihin natin 5 hours or 6 hours. O ilan na yun? 17 hours. Ngayon, yung spare part, spare hour, sabihin natin, yung 2 oras doon is panligo, pang ano man. Then, yung another spare time is gawin niyang makabuluhan para siya magkaroon ng income. Okay? So, yun yung kung wala kang time. At the same time, kung wala kang time, sabihin mo na lang ganito, hindi mo gagawin to ng whole day. Gagawin mo lang to kapag free ka, kapag libre ka. Sure ako guys, mapapa-oo mo yung prospect or clients mo kapag sinabi mong kung wala kang time, pwede mo tong gawin part-time. Ako, may oras ako para sa'yo. Gawin natin yung negosyo. Seryosohin mo lang kahit 1 hour to 2 hours a day. Pwede ka nang kumita dito. Diba? So, yun. Talagang mabilis lang tong matutunan. Okay? Grabe, no? Hindi 1 oras na pala. Tagal din pala, no? So, ayan. Next. Malapit na. Di ko linya yan. Ay, nako. Ito yung pinakagasgas na din. Bakit? Anong sabi? Hindi daw linya. Bakit ako? Linya ko ba? And guys, kung ikaw yung nakaranas ng ganyan tanong, bigay mo yung example sa kanila. O ikaw, tanungin kita. Kung OFW siya, tanungin mo, yung as OFW, linya mo ba yan before? Okay? Yung mga doktor ba? Nung pinanganak sila, alam na nila na doktor sila. Ibig sabihin, hindi to linya-linya. Okay? Ang ano dito, ang bottom line dito is, kung hindi mo linya yan, at dito ka kikita ng malaki, bakit hindi mo linyahin? Diba? Kasi, imagine niyo guys, marami ngayon ang kumikita ng hindi talaga nilinya. O, like for example, ako, I'm a technician by profession, pero, linya ko ba to? Syempre hindi. As OFW, yun yung work ko. Pero hindi ko linya yung ganito. Pero bakit ko nilinya? Kasi dito ako kumikita eh. Anin mo naman yung nilinya mo nga. Proud ka nga. Wala ka namang kita or may kita ka man, maliit lang. Eh di, kung ginagawa mo yun, okay lang naman. Isabay mo eh. I-part-time mo. Diba? Ibig sabihin, kung hindi mo linya yan, why not linyahin mo? Kung dito ka naman pwedeng magkaroon ng extra savings or extra income na mas malaki. Okay? Baka nga dumating yung time na mas gawin mo pa to kaysa linya mo eh. Diba? So, yun. Lagi mong bibigyan ng example. Okay? Lagi mong... kasi minsan, yun yung nakakapag-open ng mind sa kanila eh. Yung binigyan mo sila ng example. Kasi minsan, sa sobrang nai-stress na, hindi na nila maisip, hindi na nila alam kung ano yung pwede pa nilang gawin. Diba? So, ano pa? Mahihayin ako. Ay, nako. Ako, pagka sinabihan ako ng ganyan guys, yun lang ang sinasabi ko rin eh. Dati mahihain ako eh. Actually, totoo naman. Ako, pag hindi mo ako kinausap, hindi mo ako tinanong, hindi rin kita tatanungin natin, hindi kita sasabihin natin, hindi rin kita sasagutin. Lagi mo ibigay yung example. Okay? Kung mahihain ka, okay lang yan, wala namang problema. Ito yung, usually sa online, ito yung sinasagot ko. Okay lang naman po kung mahihain ka, hindi mo naman po kailangan lumapit, hindi mo naman po kailangan lumabas. Ang gagawin mo lang po is mag-Facebook. Hindi ka naman po siguro mahihiyang mag-Facebook kasi everyday ka naman nagpe-Facebook eh. Tama? Kasi kung mahihain ka, ano yan? Pagpindot mo ng Facebook, nahihiya ka? Hindi pwede. At saka walang OFW na mahihain. Yun po yung tatandaan nyo. Kasi kung mahihain ka, wala ka dyan. Bakit? Sa HR ba, pag tinanong ka, may hiya ka ba? Siyempre, wala. Diba? So, kailangan dito, makapal din ang mukha. Kasi kung hindi makapal ang mukha mo, hindi rin kakapal ang bulsa mo. Lagi yung tatandaan, pagkapal ng mukha, pagkapal ng bulsa. Okay? So, kaya kung mahihain ka, okay lang yan. Maaalis yan, mapapag-aralan yan. Kakapal yan. Okay? So, yun guys, kapag mahihain, bigyan nyo, gawin nyo example yung sarili nyo. And then, ayun, use our online marketing strategy kahit mahihain ka, pwede kang kumausap ng tao through chat. Okay? So, ano pa? Wala akong masyadong kakilala. Actually, lahat naman tayo walang masyadong kakilala. Okay? Lahat naman halos. Sa akin, pag pinaano mo ako, baka wala pang 100. Pero, through online marketing, kahit nga po ibang lahi, kahit pa nasa ibang lugar, ibang bansa,
pwede nating makakausap. O kahit hindi natin sila kakilala personally. Pero ako, like tayo, online marketer, yung mga leaders po natin, leaders ng buong grupo is, hindi naman talaga natin personal kakilala. Pero bakit natin nakakausap? Kasi nga, because of online marketing, because of internet, because of Facebook, Twitter, YouTube, 'di ba? Kaya kahit wala kang masyadong kakilala, okay lang 'yan. Magagawa mo pa rin po yung negosyo natin. Bakit? We are going to use online marketing system ng grupo. Okay? Kaya hindi ka po mahihirapan. So, yun na po yung sagot doon. Next is, di ko kailangan yan. Nako, di ko kailangan yan. Mahirap-hirap to Di ko kailangan yan. So, actually, kapag ka po ganyan, itanong nyo. Kapag sinabi niya, di ko kailangan yan, siguro kumikita na siya ng malaki or anything. Pwede siyang tanungin. Maybe ikaw, hindi kailangan to, pero yung mahal mo ba sa buhay? Masaya na ba sila? Baka kailangan pa nilang umasenso. Baka kailangan pa nilang mas maibigay mo yung gusto nila. Baka kasi sabihin mo, hindi mo kailangan yan kasi ayaw mo lang. Tanungin mo rin yung mga kasama mo. Baka po gusto nilang umasenso kayo. Okay? Pwede mong sabihin yon. Kasi kung magbe-base lang tayo sa baka gusto naman talaga niya, yun nga lang, meron konting problema. So, alamin mo. Okay? Alamin mo kung bakit hindi niya kailangan. Okay? So, like for example, bakit hindi mo kailangan? Kasi ganito, ganyan. Nagbigay siya ng option, ng tawag dito, ng opinion niya. Nagbigay siya ng opinion na, kasi ganito malaki naman yung sweldo ko at the same time. So, bigyan mo na lang siya ng sige po, alam nyo po kasi kung maka-start kayo dito, makakatulong, kunyari, mayaman kumikita na malaki, makakatulong po kayo dito sa mga, natin, sa mga, kababayan natin na gusto rin magnegosyo kapag na-share nyo din sila ng ganitong negosyo. Okay? And then, kung talagang ayaw nila at di kailangan, ganito na lang gawin mo. Okay lang ba sis, mare, kumare, pare, na ganito na lang. Makahingi ako sa inyo ng referral. Para naman matulungan mo ko sa business ko. Di ba? So, yan. Kapag di niya kailangan. So, di ba? In that way, wag mo silang aawayin kasi baka pag inaway mo sila, sa halip na sumali yan sooner, maybe 3 months, 4 months, 1 year, baka kapag nagustuhan na nila, hindi na sila sumali kasi inaway mo. So, huwag niyang awayin. Cool pa rin kayo. Okay? Next, yan. Kontento na ako sa buhay ko. Same with that. Kontento na. Hindi ko alam kung saan kontento. Di ba? Kapag sinabing kontento, tanungin mo siya kung bakit content, ano ba yung ibig sabihin kapag kontento na? Masaya ka ba dyan? Nakukuha mo ba lahat ng gusto mo? So, kung kontento na, wala na tayong magagawa dun di ba? Tanungin mo na lang siya kung ano ba yung mga pwede niyang baka pwede ka niyang tulungan. Baka pwede mo kong tulungan. Bigyan mo ko ng referrals, mare. Okay? Kasi baka malay mo kontento na, ayaw nga di ba? Ayaw na niya. So, next, yan? Nag-try ako ng ganyan, di na ako kumita. So yun, katulad din na kanina, marami talaga nagsumubok naman talaga. Kaso ang problema, kaya hindi sila kumita kasi nga, hindi naman nila ginawa yung negosyo. Kaya ibig sabihin, tatanungin nyo sila, bakit di kayo kumita? Ano bang ginawa nyo? Nag-training ka ba? Nagsalita ka ba? Sinubukan mo ma-prospect? Sinubukan mo magbenta? So maraming reason. So ang gagawin mo is, tanungin mo lang sila, anong ginawa mo nang sumali ka? Baka kasi ganito bias minsan sabi nila hindi kasi kumita kasi gawa ni upline, gawa ni mentor, kasi ganyan. So walang sisihan dito kasi dito sa negosyo, ikaw yung amo dito, ikaw yung may-ari. Okay? So walang dahilan para hindi ka kumita. Kasi lahat naman, basta yung mo is supportive, yung grupo mo. Okay? And then yung mga mentors mo. And then last is, di totoo yan. Ay nako, hindi daw totoo. Kung hindi totoo to, di sana hindi tayo tumagal ng ganito katagal. Imagine niyo guys, 14 years tapos sasabihin hindi totoo. Maaaring sa kanila sabihin hindi totoo, pero syempre ano yan? Hindi kasi nila ginagawa kasi kaya nila nasasabi. Tanungin mo lang uli, mag-ano ka, bakit mo po pala nasabi na hindi totoo yung negosyo? Na hindi po totoo na yayaman, na hindi totoo mo. Ginawa nyo po ba? Nasubukan nyo po ba? Baka kasi minsan, sinabi lang nila yan kasi nga,
ano sila, hindi sila, alam mo yun guys, sinabi lang nila yan kasi nga gusto nilang ano ayaw ka nilang maging successful. Di ba? So kapag ganun, kung hindi totoo yan, i-explain mo lahat ng legalities ganito. Then kung ayaw talaga, then that's their choice kung ayaw nila. So ang gagawin mo na lang, hingin mo na lang sila ng tulong sa repair. So huwag mo silang aawayin again. Okay? So yun guys, yun yung ano natin, yung training natin about dito sa handling objection natin. Medyo mahaba na yata, no? So, sana may natutunan kayo. Pero syempre, hindi natatapos yun doon. Okay? Yan. Meron pa pala. Last, ayaw ko ng ganyan. Okay? So, yun nga. Kung talagang ayaw, ay di wag na natin pilitin. Hinga na lang natin ng referrals. Okay? Referrals na lang. Para, kung ayaw niya, di at least kung may refer siya, di ba? Pwedeng, yun pa, yung, magbigay ng way pa sa'yo para mas lalo kayong mag-grow. Malay mo at the same time, pagka halimbawa, mas kumita, maingganyo din yung yung ayaw, 'di ba? Kasi ganun yun eh. Tapos saka sila magsisisi, no? Mas mabuti na yung sabihin nila na buti na lang sumama ako sa'yo kaysa sayang sana sumama ako, 'di ba? Ayan, guys. Repetition is the mother of all learnings. Lagi nyo tatandaan yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit alam ko medyo sa inyo mayroong mga pagod, puyat, di ba? Lagi nyo tatandaan na ano siya, kahit alam nyo guys, yung mga sacrifices nyo sa diyan sa pag-attend ng training, alam niyo malaking bagay po yung impact. Malaking bagay yung impact. Napakalaki. Kasi imagine niyo, nag-ubos kayo ng oras, nagsayang kayo ng oras, pero sana yung pag-ubos niyo ng oras, yung paggugol niyo ng panahon dito is maging learning po talaga sa inyo. Kasi ang goal po namin para sa inyo, like sa most of our members of W, no? So, ang goal po talaga namin is mapauwi kayo ng ang income nyo is, or savings is sobrang laki. Huwag natin sabihin sobrang laki. Yung may savings kayo. Kasi ako po, personally, to be honest, before po ako pumasok sa ganitong industry, talagang mahirap po talaga yung pag-iipon. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung nandito na kayo, do your best. Give your best shot. Enjoy the process. Trust. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, sino gagawa para sa inyo? Diba? So guys, comment nga kayo dyan ng mga natutunan nyo. Okay? Comment naman kayo dyan kung ano yung mga natutunan nyo sa topic natin for today. Kasi dito, talaga, once na ginawa mo tong system natin, sinundan mo, wala akong masasabi kundi congratulations. Okay? Congrats. Alam mo kung bakit? Kasi isa ka sa makakapag-for good at makakasama namin dito sa Pinas once na ginawa mo to. Learnings, nandito lang yan. Basta, ito lang masasabi ko sa inyo. Huwag kayong magduda sa ginagawa nyo. Okay? Huwag kayong magduda. Kami nga hindi nagdududa sa inyo. Tapos kayo may duda sa sarili nyo. Diba? So, ang gagawin nyo lang talaga is sundan. Okay? Wala naman kaming isasabihin sa inyo na pangit or masama. Lahat yun para sa inyo, para sa ikabubuti nyo. Siguro, merong iba na pag minsan nagkakameron ng misinterpretation, minsan nagkakasama ng loob. Pero that's normal, that's part of the business. Pero syempre, huwag nyo patatagalin, guys. Okay? Kung may konting ayos agad. Huwag patagalin. Kasi dito, kapag hindi ayos yung relationship mo between members, leaders, mentor, uplines, hindi mag-grow network. Okay? Laging nakadapa yan. Tapos ikaw nangangarap ka na gusto mong tumaas, di ba? So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo. And then,
Doon sa mga hindi po nakapanood, pwede nyo naman pong panoorin to kasi recorded naman to. So yun lang guys, welcome and congratulations sa mga nakapanood. And see you again on next next training. Okay, so yun lang and God bless po sa lahat. Okay, bye-bye!